Sa ika-21 episode ng Salam Daan sa Kapayapaan, makakasama natin si ARMM News Bureau Chief at People's Television President Aljar Brother Munir General at si Emil Carrion para makapanayam si Sultan Muhammad Bano ng CAPD, isang bahagi ng Royal Sultanates of Lanao. Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating segment dito sa Salam Daan sa Kapayapaan. Ngayon po ay ang isang makasaysayang araw kung saan pipirmahan na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. At ngayong araw, sa atin pong segment na ito ay ating bisita ang mga mahalagang tao sa likod ng mga na ipapakilala natin sa atin ng ating si Brother Munir General, ang PTV ARMM News Bureau Chief at ang PTV President. Brother Munir, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Brother Emil. Magandang umaga, Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa mga kapatid natin sa Bangsamoro Region. Ang kasalukuyan ngayon, Autonomous Region and Muslim Mindanao. At tama ka, sa araw na ito ay lalagdaan na ang kasunduan, ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, at tayo ay mapalad na binisita at pinaunlakan ang ating imbitasyon ng Sultan ng Masiyo, Sultan ng Sampurna, si Sultan Muhammad Bano. Assalamualaikum Sultan, and welcome to Salam Daan sa Kapayapaan. Waalaikumsalam, magandang umaga po sa atin lahat sa sumusubaybay ng ating programa ngayon sa PTV4. At the same time, Brother Munir, si Sultan Muhammad Bano ay siya rin ang Secretary General ng National Federation of Police Accredited Muslim NGOs o ang NFAM. Siguro sir, Sultan, unang-una itatanong ko yung dito sa NGO na to na NFAM, ano po ang inyong adhikain dito? Ito po ay ang layunin namin magkaroon ng bridging the gap between our Muslim brothers and our Christians, particularly here in Metro Manila. Kasi po kuminsan nagaganap yung mga hindi pagkaintindihan, so nagsisilbi po kami mediator para magkaroon ng kapayapaan dito sa buong Pilipinas po. Sa araw na ito ay lalagdaan na ang Comprehensive Agreement o di Bangsamoro. Ikaw bilang isang sultan, you are the fourth lineage sa Sultan ng Sampurna, sa Masiyo, sa Lanao del Sur. Ano po ang inyong stand o pananaw o hakbang na gagawin ngayon na ilalagdaan na sa araw na ito ang itong Comprehensive Agreement o di Bangsamoro? Ito po yung matagal na minimiti natin, lalo na ang mga Bangsamoro, na to have a comprehensive compact between the MILF and the government. Kaya po, nandito po kami sa likod upang magmasid, upang mag-supervise, whatever it is necessary. Kasi po dito, ang pinaka-ultimate objectives ng Bangsamoro is to entrenching our Bangsamoro territorial space, our property right, as well as the government that is suitable and acceptable to us as a distinct dominant people. Ganito po, kaya pinaka-importante po na nandoon tayo sa pagsubaybay sa peace process na ito, lalo-lalo na in the administration of Pinoy. Kasi dito po magkakaroon ng tunay na lagdaan, walang pag-aalinlang ang administration na ito. So, we are mandated to support the peace initiative of the both parties. Sultan, kayo po ay sumusuporta at the same time sumusubaybay, nagbabantay. Yeah. Hanggang gaano po kalayo ang inyong gustong marating sa pagbabantay na ito? Meron po ba kayong balak na buuin na grupo para magbantay dito? Yes, kasalukuyan po kami ay buo na at
magbubuo pa rin ng mga panibagong hakbang, lalo-lalo na in the two crucial stage ng framework agreement. Kagaya na yung after signing by the President as an urgent bill, passed to the Congress for deliberation, diyan po magkakaroon ng matinding supervision. Bilang mamamayang Pilipino po sa Bangsamoro, we have to strive harder and exert our persuasive approach to our legislators that they will set aside their personal interest and give way to the basic laws, because anyway this is being pinag-usapan, an exploratory talk by the MILF and the government with the presence of the international monitoring team. Kaya sa amin po pananaw, parang walang sagabal with regards to the constitution of our land. Kaya dapat po tayong magbigay, aprobahan ito, and isumiti for referendum or plebiscite in the core of the Bangsamoro territory para magkaroon po tayo ng wakasan and susunod ang development which is very necessary and sine qua non. Sa iyong pananaw, are you optimistic na itong Bangsamoro Basic Law will pass smoothly in Congress? Kita natin, nandiyan pa rin yung mga, hindi ko na banggitin ngayon, yung mga tinatawag na spoilers of peace. Yeah. As a matter of fact, this is known by the President. Kasi sa Congress, they played by numbers. Now, marami po mga administration na legislator dyan which the President can speak to them and give way to the basic laws so that we can move on. This is upon the approach of our administration, no less than our President, na bigyan ng daan itong basic laws, which is not really contradict to the constitution of this land. Nakikita ko po dito, Sultan, ng interplay ng politics, ng serbisyo sa tao, at ng pakinabang sa ordinaryong mamamayan. Paano nyo pong babantayan at particular anong bahagi nitong ating Bangsamoro Basic Law ang gusto nyong matutukan para siguradong umabot ito at makarating sa ating taong bayan? Kasi ang nabasa ko po yung context ng framework agreement. Nakasaad po doon yung hanggang sa civil service law ay ng ating mga transitory commissioners, which is really very relevant to the lives of the Bangsamoro people, particularly our young generation, na magkaroon ng sapat na eligibility for they can work in the government. At maraming iba, like the economic sharing, na kagaya na po yung 6 hydroelectric plant in Lanao del Sur and Lanao del Norte. So if this is going to be utilized by the Bangsamoro people, yes, as it is embodied in the Constitution, to have a genuine self-determination for freedom, malaki pong bahagi ito ng ekonomiya sa Pilipinas. In fact, mayroong share ang gobyerno. So these are the things or provision that we have to safeguard when this deliberation is in the Congress. Sultan, nabanggit mo yung hydroelectric plant. Napunta na ako sa inyo sa Lanao del Sur. In fact, sa inyo ang source sa Lanao Lake, ang Agos 1, di ba? Agos 1, yes. Ngayon, ang sabi sa akin ng mga kapatid natin, pa rin ng kuryente sa inyo, samantala kayo ang source ng Sana pag naitatag na ang Bangsamoro region, ay magbabago ang patakaran nito. Yes. Exactly. Yan ang mangyayari po pagka nagkaroon ng fully supervision by the Bangsamoro political entity. Itong 6 hydroelectric plant ng National Power Corporation. Now, in this presence, mayroong mga abuites na nagtatayo ng mga geothermal, ganon. Palagay ko, bababa yung rate because these people are suffering too much. Hindi lang yung rate, kundi pati yung rotational brownout ay na-experience po namin dito sa Lanao. Kasi sinabi ni Sultan ay parang nasa punto na tayo ng ekonomiya. Oo, kasi ngayon, ang atin pong kapayapaan ay isa lamang sa simula. Nitong pagkilos na ito at susunod sa kapayapaan ay ang pagunlad ng ekonomiya, ng kabuhayan. Ano po nakikita nyo rito?
malaki po ang ating dreams. Matuloy ito, framework agreement on the Bangsamoro people. Hindi lang po sa mga ibang resources, natural resources, kagaya po na sa Sulu. Napakalaki po yung mga potential dyan na pwedeng magamit natin. And who will be going to benefit kung hindi yung Bangsamoro at the national government at large. Kaya napakaganda po na ipagpatuloy natin itong pirmahan at deliberation, then to the plebiscite until the ERMM, the present ERMM, will be abolished and the Bangsamoro political entity will establish their own ministerial form of government. Kaya napakalaki po ang ating pag-aasa tungkol sa ekonomiya ng ating bansa dito sa Pilipinas. Gaya na nasabi ko, itong araw na ito ay lalagdaan na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ngayon, palagi mula nung nag-umpisa tayo ng February 6 sa Salam Daan sa Kapayapaan, siguro dahil tinahak na natin ang daan at tayo ay parating na sa araw na ito sa kapayapaan. Kaya nga, Salam Daan sa Kapayapaan. Ngayon, na-mention ni tungkol sa ekonomiya, investment, so on and so forth. Siguro panahon na rin ang Salam ay magiging ng daan sa kaunlaran. Ano sa palagay? Tama. Oo, dahil mula sa kapayapaan ay ang daan sa kaunlaran. Ano po nakikita ninyong alas ng Mindanao? Kasi marami po nagsasabi na ito ay isang promised land. Nandito yung magandang agricultural areas, nandito yung mga natural resources. Ano po yung mga nakikita nyong nandito sa Mindanao na talagang ito yung magiging future ng ating bansa? Halos kumpleto po ng biyaya ng ating Panginoon nandyan sa Mindanao. In fact, our economists, sinasabi nila na it is the food basket of this country. Kaya po pag nagkaroon ng tunay na kapayapaan at ang mga tao ay magkaibigan bilang Muslim o Kristiyano, nandyan na po yung kaunlaran. Yes. Wala pong sagabalyan at lilitaw na lilitaw yan with the help of our Almighty God, Allah, because yan ang promise ng ating Panginoon pag nagkaroon ng tunay na kapayapaan sa lugar. Lilitaw na lilitaw itong mga biyaya ng ating Panginoon. Maraming salamat. Ito, binisita tayo ni Sultan Muhammad Bano at magandang kanyang mga pananaw. Hindi lang sa usapan pagkapayapaan, pati sa kaunlaran. Kaya ako yan natuwa, Sultan, at least binanggit mo ang mga bagay-bagay na yan. Okay, Sultan Bano, ang inyo pong mga final messages at mga thoughts para sa ating mga kabalitaan. Ito po'y patuloy na pananawagan natin noon pa, hanggang dumating po tayo sa oral argument na na-abrogate ang MOA-ED, hindi pa rin tayo tumitigil at patuloy po tayo nananawagan sa magkabilang panig for have a resumption of peace talk. Dahil po dyan natin nakikita ang kaunlaran. Pag nagkaroon po ng genuine peace talk at nagkaroon ng ganitong pangyayari, framework agreement, kami po ay patuloy na nananawagan sa ating mga legislators sa House of Senate and House of Congress na pagbigyan po ng daan itong BC clause. In fact, this has been discussed for 8 years, exploratory talks. Kaya wala po tayong nakikita dyan na maging balakid sa Constitution ng ating Republika. So kami po ay nananawagan sa buong sambayanan ng Pilipino na let us join hand in hand. This is the right time to treat the relevant as reverent. Okay, maraming salamat po sa pagbisita sa atin ni Sultan Muhammad Bano, ang Secretary General ng National Federation of Police Accredited Muslim NGOs, at ang kanya pong mga sinabi nga ngayong araw kung saan maya-maya ay pipirmahan na ang CAB. At ang susunod po rito, ang Salam Daan sa Kapayapaan ay magiging Kapayapaan Daan sa Kaunlaran. Maraming salamat po at ang ating special segment ngayong umaga, pagpapatuloy po ng ating balitaan.